Ipinakita mismo ni Klay Thompson na siya'y pwede pang makabuhat ng isang kupunan. Yan mismo ang kanyang ginawa sa Dallas Mavericks laban sa OKC Thunder. Well, hindi naman sila nanalo, subalit siya pa rin yung naging leading scorer para sa kanilang kupunan. Meron siyang 19 points, 4 rebounds at 5 na 3-pointer. Si Irving 17 points, si Luka 16 points, 11 rebounds. Natalo nga ho sila laban sa OKC Thunder. Si Shai mayroong 39 points. Mahigpit din yung kanilang depensa. Si Luka sa first half mga idol, 2 points lamang. Ito yung nagpapadlikado pa sa OKC Thunder. Hindi lang sila magaling sa opensa, magaling din silang maglimita ng score sa kalaban, especially sa mga star player. Pupunta na nga ho sa Las Vegas mga idol ang OKC Thunder at kanilang kakalabanin doon kung sino ang mananalo sa laban ng Warriors at ng Houston Rockets. Sa Dallas naman, tapos na ang kanilang 7-game winning streak. Mainit sa ngayon ang pangalan ni LaMelo Ball sa San Antonio Spurs na pwedeng araw i-partner kay Chris Paul at kay Victor Wembanyama. Marami kasi ang nakapansin na tila nahihirapan ng Hornets kung kanino sila magfo-focus. Pwede naman daw na mag-focus sila, mag-rebuild sila kay LaMelo Ball at kay Miller. Subalit mapahanggang sa ngayon ay hindi pa nila ito nagagawa. Kaya sa ngayon mga idol, pinag-uusapan ang posibilidad na baka i-trade na lamang ng Hornets itong si LaMelo Ball papuntang Spurs para sila ay makapag-focus, makapag-rebuild para kay Brandon Miller na sa ngayon ay maganda naman ang tinatakbo sa kanilang kupunan. Sa kadahilanang hindi naman daw sila nagtagumpay kasama si LaMelo Ball. Para sa Spurs mga idol, makakatagdag sa option sa gwardya itong si LaMelo. Subalit ang kanyang presensya ay magpapaliit sa minuto ni Chris Paul sa kanilang rotation. Samantala, mapahanggang sa ngayon ay wala pang insaktong araw ang Clippers kung kailan ba makakabalik si Kawhi Leonard. Sa ating nakarang balita patungkol sa kanya, inaasahan na nga na siya'y makakabalik na sa aksyon bago pa man ang Pasko. Ngunit parang matatagalan pa ang kanyang pagbabalik sapagkat hindi pa siya nagkakaroon ng 5-on-5 contact. As of now, ayon mismo kay Coach Ty Lue, non-contact drills pa lamang ang ginagawa ni Kawhi Leonard. Ibig sabihin noon ay hindi pa nga nag-upgrade yung kanyang workout, yung kanyang contact sa kanilang practice mga idol. Kanyang kinumpirma din na kanyang niro-rolled out na si Kawhi sa kanilang laban kontra Denver Nuggets sa Sabado. Dagdag pa ni Coach Ty Lue mga idol, he's not playing this week but he's getting better. Maganda naman daw ang kanyang kondisyon sa ngayon. Ngunit kinakailangan niya pang magtrabaho, mag-workout pa bago siya bigyan ng contact sa kanilang workout. At yun ang hindi pa alam ni Coach Ty Lue kung kailan mangyayari.